Broadcasting live from the municipality of Lake Cebu, South Cotabato. This is 99.7 Mega News Radio Station, ang numero 1 radyo ng bayan. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga sa Cotabato. Kayo ay nakatuto dito sa 99.7 Mega News Radio Station, ang numero 1 pinagmumulan ng balita at impormasyon. Ako si Elmer J. Omega. At ako naman si Sheena Tika. Araw po ngayon ng Huwebes, 5 buwan ng Disyembre 2024. Narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. Sa ating pangunahing balita, bangkay na lalaki na tagpuan sa Sultan Kudarat na kilala na biktima, taga Coronadal. Sa detalye ng balita, narito si kasamang Romela pa. Kilala na ang bangkay ng isang lalaki na natagpuan noong Disyembre 3 ng umaga sa barangay Ito, Lambay, Sultan. Kinilala ang biktima na si John Vincent Sabado at presidente ng Upper San Jose, Barangay San Jose, lungsod ng Barangay. Ayon sa inisyal na investigation, ang nasabing biktima ay may mga tama ng baril na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang motibo at mahuli ang suspect. Ako ang iyong lingkod na si Romel Nakaw, nagbabalita. Balik sa iyo, kasamang J. Maraming salamat kasamang Romel. Sa iba pang balita, halos dekadang project proposal nilapit ng may sa katuparan sa barangay Kapulitan Buhib, Lake Cebu, South Cotabato. Sa detalye, narito si kasamang J. Ito ay matapos matagumpay na isinagawa ang groundbreaking ceremony noong nakaraang kahapon, Disyembre 3, 2024. Ang construction ng potable water system level 2 sa Sitio Tanuas, Barangay Taconel ay nilaanan ng pondong 600,000 pesos, habang ang bahay ni nanay naman sa Barangay Luhib ay nilaanan ng 1 million pesos na pondo. Ako si Generous Kawit, balik sa inyo kasamang China. Dako naman tayo sa iba pang mga balita. Inalakay sa Senado ang patapalang batas na naglayo magbigay ng mas maraming pondo at suporta sa mamamagsasaka. Narito ang ulat ni Raymond Manuda. Magandang hapon, Pilipinas. Isinisulong ngayon sa Senado ang Agricultural Enhancement Act na layong palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at suportahan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng dagdag na pondo at teknikal na tulong. Ayon kay Senador Bongo, mahalaga ang batas na ito upang matugunan ang kakulangan sa supply ng pagkain at mapabuti ang mga kabuhayan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Yan mga detalye sa mga oras na ito. Ako po sa Raymond Manuda. Balik sa inyo sa Jake. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula kay Margie Kundan. Margie? Narito ang pinakahuling ulat ng pag-asa. Asahan ang maulap na panangitan ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Metro Manila, kung saan may posibilidad na hanggang sa katamtamang pag-ulan sa hapon at sa gabi. Sa Visayas at Mindanao naman, magdadala ng kalat-kalat ang pag-ulan ng habagat. Magdala po tayo ng payong at mag-ingat sa posibleng pagbaha. Sa mababang lugar ng ako si Margie para sa ulat panahon. Sa mundo naman ng showbiz, trending ngayon ang bagong pinagulan ni Catherine Bernardo at Alvin Richards na Hello, Love Again. Ihatid sa atin kasamang Geraldine Maladang. Kasamang Geraldine, pasok! Salamat kasamang Jay. Ayon sa direktor nito, inaasahang magiging isa ito sa pinakamalaking pelikula ng taon dahil sa kakaibang kwento at husay ng mga artista. At ang pelikula ay patuloy na pinagpalabas sa mga sinehan. Balik sa iyo kasamang Gina. Maraming salamat kasamang Geraldine. At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas panalo laban sa Japan. Sa detalye, narito si kasamang Jayan de la Vera. Jayan, pasok!
salamat kasamang China. Muling nagpakita ng gilas ang Gilas Pilipinas matapos talunin ang kupunan ng Japan sa score na 89-75 sa Asia FIBA Cup. Ayon kay Coach Choi Reyes, ang pagkapanalo ay bunga ng matinding pagsasanay at dedikasyon sa kupunan. At muli ako po si GRS de la Vida. Balik sa iyo, China. At iyan ang mga balitang nakalap namin para sa araw na ito. Muli, ako si Elmer J. Omega. At ako naman, si China Tigaw. At ito ang Balitang Bayan, manatiling ligtas, Pilipinas. Hanggang sa muli, magandang araw.